Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tuloy natin ito insyaAllah, yung pagtalakay natin doon sa ma'ayir wa sifat al-murashyah al-mustahaq lil-intikhabi fil Qur'anil Karimi was sunnatil mutahhara. Ang mga panuntunan o pamantayan at katangian ng karapat-dapat na ihalal sa eleksyon ayon sa maluwalhating Quran at dalisay na sunnah. So natagalan tayo sa pagtalakay dito kasi nga marami tayong ina-apply dito ng mga parallels o mga real life na aplikasyon ng mga bagay-bagay dito. Kasi hindi lang ito pang eleksyon. Ito ay may kinalaman din sa pamumuno sa mga jamaa at iba pa. Kasi mahalaga na matutunan ng tao kung paano mamuno ayon sa Quran at sa Sunnah. Walang perpektong tao. Okay? Walang perpektong tao, walang perpektong pinuno. Pero mahalaga ay nagsisikap siya na, kumbaga, tinatama niya yung sarili niya. May nalaman siyang bago, i-apply niya. Nalaman niya nagkukulang siya, magiging matapat siya sa sarili niya, ayusin niya. Ganun lang kasimple ang mga bagay-bagay. Alhamdulillah. So, bandang huli, kumbaga, kaya nga ang ebra fil khawatim, ang talagang titingnan ni Allah, bandang huli, kung saan nagwakas ang ating mga buhay. Kaya nga doon sa aya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wag na huwag kayong mamamatay. Kumbaga, ano na yun dobleng pagbibigay diin doon ni Allah. Ang hindi niya sinabi, wala tamutuna. Yun ang mudari. Pero nagkaroon pa ng taukid, wala tamutunna. Naging doble yung nun. Ibig sabihin, wag na wag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At pagdating sa husnul khatimah, syempre, magiging karapat-dapat sa husnul khatimah, yung nakita ni Allah na nagsisikap na nagtutuwid sa kanyang sarili. Yung may ikhlas. Yung nagsisikap na maging matuwid. Kahit paminsan-minsan sumasablay, o sabihin pa natin palagi, sumasablay, pero ang kanyang puso ay dalisay. Alang-alang kay Allah, inshallah, magagabayan siya ni Allah. Pero nga, lagi ko nababanggit na bandang huli magiging saksi rin ng tao sa atin. Kumbaga, kung paano natin tinatrato yung kapwa natin tao, yun din yung antas ng ikhlas natin, yun din ang antas ng pananampalataya natin o takot natin kay Allah. Kasi hindi pwede na yung tao nag-aangkin ng ikhlas, halimbawa, di ba? Tapos mapanlamang naman siya, manloloko sa kapwa, o mapang-aping pinuno, o pinuno na walang malasakit. So kung meron kang ikhlas, dapat meron ka rin ng iba pang mga bagay niya. Kasi ang ikhlas ang ugat ng lahat ng kabutihan. At ang ikhlas ang nagbabawal din sa tao na makagawa ng mga kasamaan. Kasi ang ikhlas, dalawa ang kahulugan ng ikhlas. Ang kabaligtaran ng shirk. Di ba? Kabaligtaran ng shirk na ikaw ay may ikhlas na sumasamba ka kay Allah lang ng nag-iisa at walang katambal. Shirkun akbar at shirkun asgar pareho. Shirkun akbar, taliwas ng shirkun akbar, ikhlas. At taliwas ng shirkun asgar, ikhlas din. Okay? Yung ikhlas na taliwas sa shirkun akbar, ibig sabihin kay Allah ka lang sumasamba. At ikhlas na taliwas sa shirkun asgar, ginagawa mo yung mga bagay alang-alang kay Allah, hindi para magpakitang tao. Siyempre, isang pagpapakita ng pagiging dalisay ng layunin ng pinuno, yung kanyang mahusay na pamumuno sa kanyang nasasakupan, na nagdudulot siya sa kanila ng pakinabang. Yung hindi lang siya yung nakikinabang. Kasi may ganyang pinuno, matapang yun kapag karapatan niya ang nasasagasaan. Pero pag karapatan ng iba, walang kwenta sa kanya. O minamaliit niya yung usapin. So dapat ang pinuno, kumbaga magsisimula rin siya sa ikhlas at sa pagsunod sa sunnah sa kanyang pamumuno. Inshallah, na siya ang ginagawa natin ngayon. Alhamdulillah. Inaalam natin paano ba mamuno ayon sa sunnah? Yung ikhlas, bahala tayo dun. Kanya-kanya tayo dun eh. Hindi ko na kayo matuturuan kung paano maging ikhlas kay Allah. Basta masasabi ko lang, gawin niyo yung mga gawain alang-alang kay Allah.
At kung ginagawa nyo na ang bagay alang-alang kay Allah, di paghusayin ninyo, kasi bandang huli, saksi rin ng tao kung nagsikap ba ang tao na gumawa ng mabuti. Kumbaga, kung paanong lalasap ng tao ang iyong pamumuno, yun ay batayan din ng ikhlas ng pinuno, insyaallah. Sige nga, ang hadith kagabi tungkol kay Abu Dharr al-Ghifari, pangunahin sa aral dito ay ang paglayo. Paglayo ng sino man na hindi qualified na mamuno sa pamumuno. Ikaw mismo sa sarili mo. Timbangin mo ang sarili mo. Kaya mo bang mamuno o hindi? Anong layunin mo sa pamumuno? Gusto mo bang mag-ari-harian o gusto mo maglingkod sa mga tao? Anong gusto mong mangyari sa iyong pamumuno? Gusto mo ba na kumbaga magdudulot ka ng kabutihan sa kapwa mo tao, ang mapangibabaw ang salita ni Allah, o gusto mo mapangibabaw ang sarili mo at ang angkan mo? Katulad nga ng palagi kong binabanggit, yung nepotism. Ang nepotism ang naging pinto ng lahat ng napakaraming, hindi naman lahat. Ang nepotism ang naging pinto ng napakaraming kasamaan. Sa mga Muslim, halimbawa, ang khilafa nasira dahil sunod-sunod na naging khalifa yung mga anak, yung mga kapatid, silang magkakamag-anak na lang. At dalawang masahol na khilafa ang sumunod pagkatapos ng khilafatun nubuwah. Ang Umayyah at Abbasiyah. Hindi naman natin sinasabing kafir sila, pero maraming masamang nangyari. Kumbaga, maraming kawalang katarungan ng nangyari. Kasi kahit abnormal, nagiging khalifa. Basta anak ng dating khalifa, siya yung magiging khalifa. O kamag-anak ng khalifa, gagawing opisyal ng khalifa, kahit abnormal, kahit walang kakayanan, kahit bobo, kahit tanga, magiging opisyal. Hindi ganun. So itatanong ng tao sa kanyang sarili at marapat na magiging tapat siya sa kanyang sarili. Ano ba ang layunin mo sa iyong pamumuno? Kung wala kang anumang mabuting maisasagot sa mga tanong na yun, huwag ka nang maghangad ng pamumuno. Ipaubaya mo sa iba. Ipaubaya mo sa iba. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, ganito magsalita yung mga scholar tungkol sa usapin ng pamumuno. Kasi binibigyang diin nila, nagsasalita sila tungkol sa pamumuno hindi dahil sa gusto nilang mamuno. Maring merong tatamaan sa sinasabi nila. Pinuno, khalifa, gobernador, o ano paman. Pero hindi ibig sabihin na gusto nila na pumalit sa pamumuno. Ang gusto nila, ayusin ng tao yung pamumuno. Kaya nga minsan, si Ata bin Rabah, pinuntahan ng khalifa. Gusto magtanong sa kanya. Nagtatanong sa kanya yung khalifa, kay Ata bin Rabah. Si Ata bin Rabah, hindi siya lumilingon doon sa khalifa eh. Sinabi niya lang, sige magtanong ka lang na magtanong, anong kailangan mo itanong. Nakatingin siya sa mga tao. Nagtanong, ganito yan, nagtanong uli. Hindi, ganito dapat. Nagtanong uli, tama, pwede. Ganun lang, hindi niya nilingon kahit kailan yung khalifa. Hindi niya nilingon kahit kailan yung khalifa. Ngayon yung khalifa, may kailangan siya doon sa doon sa maalam nakinig na siya ng nakinig. Kasi sa kaalaman kumikilos si Ata bin Rabah. Wala siyang kailangan na katakutan dun sa khalifa o dun sa hari. Tinanong siya, sumagot siya. Ano pang kailangan ng khalifa sa kanya? Luluhod siya sa khalifa? Hahalikan niya yung paan ng khalifa? Hindi ganun. Hindi ganun ang alim. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, kapag nakita ka ng alim na masyadong malapit sa politiko, magtaka ka na rin. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. At ang masama nga, ang patronage politics, umaabot na rin yan kahit sa mga ulama. Kesyo yung mayor, tinutustusan ng mayor yung madrasa, tinutustusan ng mayor yung masjid, meron sila mga samahan ng mga maalam na tinutustusan ng mayor, loyal na sila masyado dun sa tao na yun. Hindi pwede. Dapat mananatiling apolitical ang mga Muslim, lalong-lalo na ang maalam. Lalong-lalo na ang maalam. Kasi ang katapatan natin bandang huli kay Allah. Ang katapatan natin bandang huli kay Allah, hindi sa kung kani-kanino paman. So tayo, itong bagay na ito pinag-aaralan natin ayon sa kung paano itong nangyari sa naunang henerasyon ng mga Muslim, lalong-lalo na. So si Ata bin Rabah, wala siyang kailangan na gawin doon sa khalifa, liban na lang sasagutin yung tanong niya. Hindi niya kailangan lumingon,
Hindi niya kailangan mga sumipsip o ano pa man. Kasi ang problema sa mga tao na nasa posisyon, inaasahan na nila na palagi na yung tao magiging sip-sip sa kanila, lalong-lalo nang maalam. Pero hindi, wala tayong kailangang isip-sip sa kanila. Hanggat natutupad natin yung obligasyon natin sa kanila, tapos na yun. Walang kailangan na idagdag pa, alhamdulillah. Ganito kasimple ang usapin ng pangangaral, lalong-lalo na sa usapin na ito ng pamumuno. Maraming tatamaan dito. Maraming tatamaan dito, lalong-lalo na yung mga pinagbabanggit ko na yung mga pangalan nila, yung mga post-colonial elite. At maaaring nangyayari dito sa iba pang mas maliliit na mga pinuno. Kaya dapat, kumbaga, sikapin natin na mabago ang anumang dapat mabago sa ating kakayanan, sabot ng ating makakaya. Dito tayo magsimula sa ating pamayanan, inshallah. Hindi na natin mababago ang Mindanao. Sinusolusyonan natin, inshallah, ang makilala natin kung paano ang pamumuno ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, wa ammal khizyu wan nadama fahuwa fi haqqim man lam yakun ahlan laha. Nabanggit pala natin ito nung kagabi na mangyayari ang pagsisisi sa sino man na hindi karapat-dapat dito. Sa sino man hindi karapat-dapat dito pero nanindigan na. O kaya sila ay kumbaga kapit-toko na sa pamumuno. Nakatsamba na maging pinuno ay na pinanghawakan na nila yung pamumuno kahit nanguhula lang sila kung paanong mamumuno. Yun nga, aw kana ahlan walam ya'dil fiha fayukhzihi Allahu ta'ala yawmal qiyamati wa yufaddihahu wa yandamu ala ma farat. So dito sa usapin na ito, so di ba yung hindi qualified magkakaproblema? Magsisisi siya sa kanyang pamimilit na gawing pinuno ang kanyang sarili. Pero paano yung halimbawa qualified naman yung pinuno? Qualified, meron siyang pinag-aralan o meron pa siyang Master of Public Administration, meron pa siyang PhD. O sabihin pa natin graduate ng Madina. O dating mujahidin, lahat ng qualification meron siya. Pero magsisisi pa rin sa araw ng paghuhukom at ipapahiya pa rin ni Allah sa araw ng paghuhukom yung mga hindi makatarungan na pinuno, kahit ano pang qualification nila. Kasi pangunahin sa katangian o qualification ng pagiging pinuno, bandang huli, lahat ng natukoy natin, di ba? Si Yusuf alayhis salam, hafidun alim. Si Musa alayhis salam, kawiyun amin. Pati yung mga katangian ni Talut. Lahat ng yung bandang huli, dapat ay isinasakatuparan nila ng mayroong katarungan, ng makatwiran nilang isinasabuhay ang mga bagay na ito. Dahil kahit anong qualification mo, kung hindi ka naman makatarungan, walang kwenta. Kabilang ka pa rin doon sa ipapahiya ni Allah at sa mga magsisisi sa kanilang ginawa, sa kapalpakan nila sa kanilang pamumuno. Ipapahiya sila ni Allah at sila ay magsisisi sa anumang kumbaga pagkukulang nila sa kanilang pamumuno. Pagkukulang, ibig sabihin pagkukulang nila sa pagiging makatarungan, pagkukulang sa kanilang kumbaga pagpapatupad sa pamumuno ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man kana ahlan lil wilayati wa adala fiha, pero syempre sino mang qualified nga at naging makatarungan sa kanyang pamumuno, falahu fadlun azim tadaharat bihi al-ahadith as-sahiha. Siyempre yung qualified pero naging makatarungan, marami rin namang mga hadith ang tumutukoy sa kanyang kainaman. Lalong-lalo na yung hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari. Yun nga, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu.
Meron 7 uri ng tao na pasisilungin ni Allah sa kanyang lilim sa araw na walang lilim, liban na lang sa kanyang lilim, liban na lang sa lilim ni Allah. At kabilang dito al-imamul adil, ang imam na adil, makatarungan. At ang imam na tinutukoy dito sa konteksto ng pinuno ng mga Muslim, kahit anong level ng pamumuno. Pinuno ka ng Islamic Center, pinuno ka ng Muslim community, pinuno ka ng Mujahideen, pinuno ka ng estado ng mga Muslim. Sabahan nila, maaari pa nga itong pinuno ka ng pamilya mo. Kasi lahat yun ay posisyon ng pananagutan. Kapag ikaw ay makatarungan at qualified, inshallah, pasisilungin ka ni Allah. At yun ay isa sa mga pangunahin na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sino man na magiging ligtas, o kaya kumbaga masisilungan o mapapasilong sa lilim ni Allah, ibig sabihin sila na yung mga maaring magtatagumpay sa araw ng paghuhukom. Kaya sikapin natin na mapabilang tayo sa kanila, insyaallah. Ngayon syempre, paano yan? Wow, may tanong, di ba? Unahan ko yung kambal. Paano merong tao, halimbawa, naging pinuno siya, tapos hindi pala siya talaga qualified? Naging ano lang siya eh, by default siya yung magiging pinuno eh. Maaari bang mangyari yun? By default, magiging pinuno? Pwede. Bawa, siya yung founder. Yung founder ng organisasyon, siya yung founder, siya yung magiging default na pinuno. Tapos halimbawa, sa isang organisasyon, siya yung pinakamalaki yung ambag sa pera, kaya siya yung by default ginawang pinuno. Tapos hindi pala siya talaga qualified. Yun lang talaga qualification niya, siya yung founder o siya yung malaking ginastos. Kumbaga sa negosyo, siya yung malaking puhunan, kumbaga. Tapos hindi naman pala siya qualified. So ganoon din, kung mamamatay siya, na nasa posisyon siya ng pamumuno at ang pamumuno niya puro kapalpakan, pananagutan niya lahat yun. Ang pinakamainam sa pinuno na ganito, bitawan niya ang pamumuno at ibigay ito sa mas karapat-dapat o mas magiging mahusay na mamuno para mailigtas ang kanyang sarili sa pananagutan. Yun ang pinakamadaling gawin. Ngayon, kung gusto niya talagang manindigan, dapat siya ang pinuno. Sabihin niya, ako dapat pinuno dito, ako founder nito, ako dapat pinuno dito, ako ang may malaking puhunan dito sa negosyo halimbawa, ayusin niya yung sarili niya. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat humihinga ang tao, merong pagkakataon na magtauba, merong pagkakataon na may tama ang sarili, merong pagkakataon na mapag-aralan ang mga bagay na ito. Okay? Maraming pagkakataon na may tama ang sarili, inshallah. So maraming solusyon. Kaya nga yung ayat, di ba? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Sino man ang katakutan niya si Allah, at ibig sabihin ng takot na ito, dahil sa takot na ito, iniwan niya yung mga bagay-bagay na masasama. Yun nga, yung pamumuno na hindi naman niya natutupad ng maayos, iiwan niya. Bibigyan siya ni Allah ng daan palabas sa kanyang suliranin, insyaallah. Sa halip na mapaparusahan na lang siya, hindi nakaligtas pa siya dahil doon. At syempre, maaaring kinatatakutan kasi ng tao, di ba? Kapag mawawala siya sa posisyon ng pamumuno, isipin niya, baka sasabihin ng mga tao, pinalitan ako bilang pinuno kasi palpak ako. Ang problema sa ganung mindset, kumbaga, masyado nating iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Whereas dapat, unahin nating isipin ang sasabihin ni Allah. Paano tayo haharap kay Allah? Paano tayo hahatulan ni Allah? Wala nang kinalaman, wala nang sirsay ang anumang sasabihin ng tao sa araw ng paghuhukom kung si Allah na mismo ang sasaksi para sa atin o laban sa atin. So dapat ganun ang mindset ng tao, inshallah. So yun nga, maaaring mangyayari din nga na yung tao, hindi talaga siya qualified, pero nandun siya, na hawak-hawak niya ang posisyon ng pamumuno dahil by default siya yung, kumbaga, may karapatan. May karapatan talaga siya na mamuno. Meron, hindi natin sinasabi na walang karapatan na mamuno yung founder o yung may malaking ambag o lalong-lalo na sa mga Islamic Center. Mangyayari sa mga Islamic Center, madalas na mamuno yung may connection do sa mga
mga nag-i-sponsor. Yung may connection sa mga magpopondo, may connection sa mga Arabo. Siya yung magiging manager automatically ng Islamic Center. Ngayon, kung talagang meron siyang ikhlas, yung pinag-uusapan natin dito yung hindi qualified at yung talagang palpak yung kanyang pamumuno, kung talagang meron siyang ikhlas, ipapaubaya niya ito sa iba. Hahanap siya ng may ibang mas marunong. O kung ayaw niya talaga bitawan yung pamumuno, or maaari nga rin mangyari, wala talagang ibang pwedeng mamuno eh. Di ba? Pwede rin mangyari yun. Wala siyang makitang lahat ng kasama niya, bobo. Para sa kanya, bobo yung mga kasama ko. Walang O kaya, walang nakakagawa ng ginagawa niya. Kausapin yung mga Arabo. Walang nakakagawa ng pambobola sa mga Arabo, siya lang. Di ayusin niya yung pamumuno niya. Ganun kasimple, ganun kadali. Inshallah. So yung usapin na ito, isang hadith lang ito. Tungkol kay Abu Dar al-Ghifari, isa sa mga nauna sa mga sahaba na nag-Muslim, pero ang dami na nating aral na nakuha mula sa kanya. Alhamdulillah. Marami tayong aral na nakuha mula sa hadith na ito na iniulat ni na Imam Muslim. Alhamdulillah. Napakasimple ng nangyari na pag-uusap nila. Pero ang pag-uusap na ito, ang mga aral nito ay nananatili habang panahon. At maraming mga usapin sa pamumuno ang napapaloob dito. Kaya nga napakahalaga ng hadith na ito na ganito siya ipinaliwanag nga. Yung kaninang paliwanag na nabanggit natin, ito yung paliwanag ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Yung kanyang syarh Sahih Muslim na ipinaliwanag niya ang hadith na ito sa ganitong paraan na marapat para sa sino man na nakikita niyang kanyang sarili na hindi karapat dapat sa pamumuno, na iwan niya ito, tanggihan niya ito. Kumbaga, o kung nakikita niya sa kanyang sarili pinuno na siya, na hindi na siya nagiging epektibo na pinuno, hindi paubaya niya ang pinuno sa mas marunong, sa mas maalam inshallah. Ngayon kung wala talagang iba, hindi improve niya yung kanyang pamumuno. Ngayon, balikan natin nga pala yung usapin ng paano bang matutukoy kung yung pinuno palpak? Kasi maraming pwedeng iba't ibang mga benchmarks, maraming pwedeng iba't ibang mga criteria. Maraming iniisip yung tao na criteria, pero hindi kasama sa criteria ng pagiging palpak ng pinuno yung sinasabi ng mga tao. Yan ang una nating dapat na malalaman. Hindi porke sinabi ng tao na palpak yung pinuno. Kasi maaring yung tao, mas marami sa mga tao na nasasakupan niya, kupal din. Parang si Musa alayhis salam. Diba? Tinataliwas siya ng tinataliwas ng mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin na palpak na pinuno si Musa alayhis salam. At ganyan din si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yung tinanong siya nung isang kasama niya, bakit nung panahon ni Abu Bakar at ni Omar, napaka panatag at napakatatag ng Islam. Pero ngayon sa pamumuno mo, bakit ganito? Sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nung panahon kasi nila, ang mga tagasunod nila, mga katulad ko. Kaya panatag. Pero ngayon, mga tagasunod ko, kaya magulo, yung mga katulad mo. Totoo nga. Hindi lahat ng kasamaan ay maisisisi sa pinuno. Inuuna kong mabanggit yan kasi maaaring yung tao, di ba, napupulaan. O maaaring nababalitaan na sa ibang lugar, hindi maganda yung kanyang pamumuno. Hindi siya mabuting tao. Di ba, parang ako, halimbawa, maraming ayaw sa akin. Maaaring maraming hindi maganda yung nababalitaan nyo tungkol sa akin. Hindi yun Hindi yun kabilang sa mga benchmark kung masama bang pinuno ang isang pinuno. Ang pangunahin na magiging batayan kung pumapalpak ba yung pinuno, yung adal pa rin, yung pagiging makatarungan niya. Yung pagiging makatarungan niya. Na kung hindi siya nagsisikap na magiging makatarungan, makikita mo palagi na kumbaga sa kanyang kawalan ng katarungan, pinapaboran niya lang kung ano yung pabor o may benepisyo para sa kanyang sarili. O kung makikita mo siya na kumbaga wala siyang ginagawang anumang pagsasabatas na nagpapakita ng pagmamalasakit o nagpapatupad ng anumang uri ng pagmamalasakit sa nasasakupan, mas inuuna niya palagi yung sarili niya, yun ay kawalan din ng katarungan. Kumbaga nagiging sentro na lang ng kanyang pamumuno yung kanyang sarili. Kaya nga sa pamumuno, laging
tinitingnan natin yung tinatawag na conflict of interest. Kapag mayroong conflict of interest sa isang namumuno, yun ang pangunahin na magiging dahilan na hindi siya magiging makatarungan. Yun ang pangunahin na magiging dahilan na hindi siya magiging makatarungan. Katarungan pa rin ang unang benchmark kung paano masasabi na palpak ang pinuno o hindi. At syempre, pagiging makatarungan na ito ay nakaayon sa kung ano ang mga pamantayan ng relihiyon na ito. Ibig sabihin, makatarungan ba niyang naisa sa katuparan ng mga layunin ng pagiging khalifa o layunin ng pagiging community leader o layunin ng pagiging pinuno ng mujahideen? So lahat yun ang magiging pangunahin na mga benchmark sa bawat isa sa kanila. Kasi maaring mayroong mga huwad na pamantayan ang mga tao. Mayroong mga huwad na pamantayan ang mga tao. Pero bandang huli, babalik at babalik pa rin sa kung paano siya naging makatarungan at kung paano siya nagpatupad ng mga layunin ng kanyang pamumuno. Alhamdulillah. So yung pamumuno, hindi ito basta-basta. Kaya nga natatagalan tayo sa usapin na ito. Kasi lalo na dito, inshallah, ang Muslim community na ito ang isa sa mga pinakanaunang Muslim community sa Pilipinas. So marami tayong kailangang patunayan. At marami sa mga nangyayari dito, magiging modelo o magiging huwaran sa iba pang mga Muslim community na parating. Ano mang nangyayari dito, binabantayan nila. Ano mang nangyayari dito, binabantayan nila. Kasi pwede rin mangyayari yun sa kanila. Kaya dapat, diretso tayo pagdating sa mga bagay-bagay na ito. Ngayon, hindi nila magugustuhan, maaaring hindi magugustuhan ng ibang mga tao yung nangyayari dito. Ang mahalaga, mapapangitwiranan natin na anumang ginawa natin dito ay naayon sa Quran at sa Sunnah. Ilang beses na nangyari yan. Baho na lang yan, yung pinaghiwalay yung dating mag-asawa dito. Yung si Fatima at si yung asawa niya, pahala nun, si Michael. Nagkampihan pa silang lahat ng La Union, buong La Union. Nagkampihan na sila lahat para lang taliwasin yung desisyon ng jamaan na ito. Bahala sila sa kung anong gusto nilang palabasin. Pero maninindigan kami sa desisyon namin. Si Manong ang wali ni Fatima. Siya ang pinakamerong karapatan doon. Gusto nilang magpatayan kami para lang mapatunayan nila na tama sila at mali tayo. Go ahead. Wala naman, hanggang chismis lang sila. Wala ngang humarap sa akin dito, may kapal na mukha eh. Itong usapin nito, yung pamumuno. Tututukan natin ito ng tututukan inshallah. Nang sa gayon, maayos natin unang ating mga sarili at magdudulot tayo ng pagbabago rin sa iba inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.